Tinitingkad ang bawat eksena dahil sa makukulay na marka sa kanyang balat. Pero pag wala na ang kamera, ang mga tatak na nagbibigay kulay kay Joaquin Hurtado, napakadaling mabura. Pero mga igan, alam niyo ba na sa totoong buhay, ang mga permanenteng tatak sa balat, hindi ganito kadaling tanggalin. Tinitiis ngayon ni Jomel ang sakit ng pagbura ng kanyang tato. Dilagyan na siya ng anesthesia para hindi maramdaman ng sakit. Mamaya masakit sa braso. Medyo maibigyan mo na yan. Pag nawala ng anesthesia. Gamit ang isang makina, tila nililiha ang balat ni Jomel para mabura ang mga letrang itinato sa kanyang kamay. Pinatatanggal niya raw ito para makahanap ng trabaho. Kasi pupunta ako sa ibang bansa. Gusto kasi ng tatrabuhan ko doon, walang makikita sa akin tattoo sa kamay. Derm abrasion ang tawag sa ginagawa kay Jomel. Isa ito sa mga maayos at ligtas sa paraan ng pagbura ng tato dahil mga eksperto ang nagsasagawa nito at malinis ang kanilang kagamitan. Maraming klase ang pagda-dermablade. Pwede kang gumamit ng mga yung rotating instruments, no? Para kiskisin mo yung balat at tanggalin mo yung upper layers ng balat. Habang tumatagal ang panahon, na-develop din yung lasers. So, ginagamit na rin natin yung lasers ngayon. 3,000 piso ang halaga ng derm abrasion. 5,000 naman pataas ang pagtanggal ng tato gamit ang laser. Depende pa ang presyo sa dami ng session na kinakailangan at sa laki ng tato. Nagkakaiba lang ang dalawa sa tagal ng panahon ng paghilog ng sugat. Ang difference between the old and the new is that with laser, konti lang yung downtime mo, no? Which means na after the procedure, pwede ka nang gawin yung kahit na ano, wala na mga bleeding, walang masyadong pain, compared dun sa dati. Dahil hindi abot kaya sa lahat ang halagang ito, ang iba umaasa matanggal ang kanilang tato sa abot kaya na paraan. ₱200 lang ang singil ni John para magbura ng tato. Kaya sa kanya na lang nagpapabura ang kapitbahay niyang si Eileen. Pinabubura ni Eileen ang mga letrang nakatak sa kanyang likod. Kaya. Pangit po. Ang pangit na. Ibig sabihin po, baka po sabihin nila, kulong na po ako. Sinubukan na ni Eileen magpabura ng tato sa iba niyang kakilala. Kwento niya, gatas at liquid paper ang ginamit sa kanya noon, pero pumalpak ito. Kasi po, nung nagpabura na po ako sa iba, hindi po nabura, nagsugat lang po. Kaya sa kanya na po, susubukan po namin sa kanya. Ngayon, apog na hinalo sa mainit na tubig ang ipinapasok sa kanyang balat. Dulo ng ballpen ang nagsisilbing karayom para manuot sa kanyang balat ang kemikal. Walang anestesiang binigay kay Eileen, kaya't kitang-kita ang kirot sa kanyang mukha. Si John na nagbubura ng tattoo ni Eileen ay isang pedicab driver. Kwento niya mula 1994, naging sideline na niya ang pagtato at ang pagbura nito. Kaputukan ng mga Pearl Jam, mga ganun. Magkasi Roses. Yun. Para bang na-idolize sila, sinabi sa mga tropa ko, gito, pare, nag-i-improvise ako ng makina, pare. Tatuan mo ako. Doon nagsimula na yun, hanggang ngayon. Walang formal na training si John. Pag-eksperimento raw ang naging paraan para matuto siyang magbura ng tato. Pati ang kanyang gamit, gawa niya mismo. Ito, gaya mo lang ito eh. Sa mga stereo, ito tube ng ballpen, lock ng keychain, ito yung lock ng compass. Hindi na ako magpaparatulog. Pagkatapos, tubig lang ang pinanghuhugas ni John sa makinang ginamit niya kay Eileen. Habang ang pinaburang tattoo ni Eileen, namula at namagana. Sa ganitong paraan, pinatanggal ni Jeffrey ang isa sa 6 niyang permanenteng tattoo sa katawan.
Ang pinabura niya, imahe ng demonyong nakamarka sa kanyang hita. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Paano mabigat? Pwede mo Yung para akong nilalagnat, gano'n, hindi rin ako maano. Nakikita ko siya, kahit natutulog ako, para yung nakikita ko siya, lagi ko siya nakikita sa isip. Pero hindi niya inakalang ang pagbura sa tatong nagpapabigat sa kanya ang siya ring magdudulot sa kanya ng perwisyo. Kwento niya, dahil hindi malinis ang mga kagamitang pinambura sa kanyang tato, nagka-impeksyon si Jeffrey. Parang namagana siya, nilagnat na ako. Halos di na ako mga langkad, ang sakit na nandito ko, yung paa ko. Mabutit pinasuri niya agad ang impeksyon at hindi na lumala ito. Perwisyo din ang inabot ni Lito sa maling pagtanggal ng tato. Sa payo ng kaibigan, isang hair strengthening cream ang pinahid niya sa sarili para mabura ang mga tato sa magkabila niyang braso. Dahil sa kanyang pang-eksperimento, hindi na nga maayos na bura ang Superman at Buffalo niyang tato. Nasunog pa ang kanyang balat. Hindi ka pala patutulugin. Grabe, lahat na ng sakit. Yung ngapdi, yung kirot, yung tinutusok o parang lahat ng klase ng nakakasakit. Nandun. 2 buwan siyang pinahirapan ng nasunog niyang balat. Dahil sa nangyari, malaki ang pagsisisi niya. Hindi pala habang buhay. Lahat ng gusto mong gawin, kailangan na may tattoo ka. Lalo-lalo na sa trabaho pala. Dahil masela na bahagi ng katawan ang balat, ang pagpapatato, ang pagbura nito, hindi basta-basta ginagawa. Ayon sa Philippine Tattoo Artists Guild o PhilTAG, kinakailangan ng tamang kagamitan para ligtas itong isagawa. Required sa amin magkaroon ng isang autoclave sterilizer. So ito yung pumapatay ng mga bacteria, viruses 100%. Pagkagaling sa autoclave, dito namin nilalagay. Kumbaga ito yung UV sterilizer. Storage to sa mga ganitong tools sa mga surgical steel. Ang mga karayom at tube, isa-isang nakabalot. Dapat kasi disposable o isang gamitan lang ang mga ginagamit sa pagtato at pagbura nito. At ang pambura na ginagamit ng PhilTAG, Ito yung silver nitrate na nakamix na kasi. So ito yung ginagamit natin na as a pigment. Dito natin dinidip yung machine with tubes para ipasok, para itattoo sa balat. mahalagang gumamit ng tamang materyales sa pagbura ng tato dahil maaaring mapahamak ang sarili sa maling paraan, tulad ng nangyari kay Lito at Jeffrey. Yun isang na danger, no? Pwedeng maging poisonous yung chemical na yun, pwedeng makasunog sa balat, okay? Pwedeng magkaroon ng allergic contact dermatitis, or all the blood-borne infection is possible. Okay? If you do not do it properly, like what? Hepatitis, HIV. Sa ngayon, burado nga ang mga marka sa katawan ni Lito at Jeffrey, pero bakas naman sa kanila ang sakit na iniwan ng di maayos na paraan ng pagbura ng tato. Paalala lang mga igan, sa mga gusto magpabura ng tato, para hindi maisugal ang sariling kaligtasan, huwag lang kumagat sa mas madali at murang paraan. Pumunta sa eksperto para ang markang pinabubura hindi mag-iiwan ng bakas ng peligro. Susunod, mga aso, nagtuturo sa mga estudyante at nagpapagaling sa mga batang may sakit. At mamaya, epekto na matinding kalungkutan sa mga babaeng kapapanganak pa lang. Gusto mo ba ng emergency ringtone? Para sa monotone, i-text lang ang tone emergency. At para sa polytone, i-text lang ang poly emergency. At i-send sa 4627.